Hello guys! Happy Sunday to all! Nagkikrave akong kumain ng kinilaw. Kaya tara at samahan nyo akong gumawa. Ayan na nga. Konti na lang siya kasi nagawa ko na yung iba. Papakita ko sa inyo kung paano ito gawin. Hinugasan ko muna yung isda ng 2 beses bago ko siya ginawang ganyan. Tinatanggal ko yung gitnang part niya, yung tinik. At pati din pala yung ulo, tinatanggal ko yun. Matagal itong gawin guys. Kasi need mo talaga siyang isa-isahin. At habang ginagawa ko nga yan guys, nag-i-emote-emote ako. Para hindi ko na malayan na matatapos na pala ako sa ginagawa ko. Matagal kasi siyang gawin guys. At nakakainip. Ayan nga guys, yan yung tinatanggal ko. Yung gitnang parte. Pero yung iba, hindi na tinatanggal yung gitnang parte na yan. Lalo na kapag maliliit yung isda. Kasi sa probinsya, ganyan yung ginagawa ng mga lolo ko noon. Hinihiwa lang nila yung isda na yun. At kasama na ang tinik sa pagkain. Hindi rin naman siya hassle kasi maliliit pa naman yung isda at malambot pa rin yung tinik niya. At yan na nga guys, natapos ko na. Sinaling ko siya sa isang kaserola at nilagyan ng suka at asin, tsaka ko nilamas-lamas. Sa ganyang paraan ay mawawala yung lansa ng isda. At maluluto yung laman niya sa suka. Kailangan lang siyang ulitin ng 3 beses. At kailangan siyang piga-pigain guys para talaga maluto siya sa suka at mawala yung lansa ng isda. At yan na nga, pangatlong ulit ko na yan. At sigurado ako na okay na siya. Pagkatapos ko nga siyang pigain guys, yan, tinanggal-tanggal ko siya para maghiwa-hiwalay. At hinanda ko na yung mga sahog na gagamitin ko. Naghiwa ako ng sibuyas, luya, bawang, kamatis, sili at kalamansi. Ayan guys, iniwa-hiwa ko na yung sili at saka ilagay ko na lahat yung mga sahog na hiniwa ko. At titimplahan ko na rin ng asin at paminta, pati suka. At nilagyan ko rin pala siya ng pipino para mas lalong sumarap at bumango. Ayan, naluhalo ko na siya. At yan na nga guys, tapos na. Thank you for watching.